Humingi ng paumanhin ang direktor ng NBI kaugnay ng pag-viral na pagsasayaw ng ilang babae sa command conference ng ahensya. Sinagot naman ng komedyanteng si Long Mejia na nagtanghal din sa pagtitipon kung may ibinayad sa kanila ang ahensya. May report si John Consulta. Sa bahagi kung kailan itinanghal ang mga sinasabing sexy dance sa fellowship sa mid-year NBI Command Conference, wala na raw sa venue si NBI Director Medardo de Lemos. Meron kaming fellowship para magkaroon ng bonding ang aming mga regional officers tsaka ang aming mga national officers dito sa Manila. Kung andun po ako, malamang napahinto natin yung kung sumayaw man. Pero humingi siya ng tawad sa publiko sa nangyari. Hindi namin intensyon na makasakit ng damdamin ng ating kababaihan. Kung naging offensive man sa sensibilities ng ating mamamayan, lalo ng ating kababaihan, humingi po kami ng paumanhin. Ang aktor at komedyante naman na si Long Mejia na nag-post online kaya naisa publiko ang mga video sa event na imbitahan lang daw kasama ng 3 professional dancer ng isang malapit na kaibigan. Sa kanyang pananaw, walang masama sa kontrobersyal na pagkatanghal. Sexy na masagwa, hindi, ala ko nakakita ng ganun eh. Dahil isinasayaw nila sa national TV, yan, napapanood yan eh. Sa TV mismo, national TV, yun ang sayaw nila. Ang tawag ron, entertainer sila, sumayaw sila, dahil dancer sila, sumayaw sila, nang naaayon naman at maayos sa sayaw. Ginagawa lang namin dyan talaga yung trabaho namin. Giit naman ni Director de Lemos, hindi sa performer ang sisi, kundi sa hanay mismo ng NBI. Pinapaimbestigahan natin ang pangyayari, kung sino ang nag-imbita, nagdala ng dancer, at kung sino ang nagpahintulot na mag-perform sila doon sa NBI socials. Tiniyak naman niyang walang ginastos para rito ang ahensya, bagay na sinang-ayunan ni Mejia. Ako po nakahandang tumitig sa harap ng camera. Wala pong anumang 5 man po na ako'y natanggap doon. Wala po, dahil meron lamang po akong tinanaw na utang na loob sa isang kaibigan. Sinubukan naming alamin kung sino ang nag-imbita sa kanilang grupo, pero hiniling ng aktor na di na niya ito pangalanan bilang pagrespeto sa privacy nito. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung napansin niyong mainit ang panahon kahit tag-ulan na, paghandaan ng susunod na taon na posibleng maging isa sa mga pinakamainit sa kasaysayan. Isa pang kailangan paghandaan ang hanggang 9 na oras na water service interruption na makakaapekto sa libo-libong customer ng Maynilad simula sa Miyerkules. May report si Mark Salazar. Sa init ng panahon, napaswimming ang mga batang ito sa Baseco Beach sa Maynila kahit bawal. Sinasaway namin kaso wala, matitigas talagang ulo nila. Pabalik-balik na naman. Eh bakit nga ba parang tag-init pa rin? Kahit idiniklara na ang tag-ulan itong Hunyo. Meron din po tayong tinatawag na monsoon breaks. Makakaranas po tayo ng mga ulan or mga araw na wala pong ulan. At ito po ay maaaring isa sa mga reason kaya po kahit na rainy season tayo ay mainit pa din po. Kapag monsoon break, mas mababa sa 5 millimeters ang naitatalang average na ulan. Nakadagdag pa ang tinatawag na easterlies o mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. Pati na rin ang ridge ng high pressure. Pag may ridge tayo na high pressure, less yung mga cloud development natin. So, less likely din yung mga pag-ulan. Kailangan pa naman ng ulan para mapunan ang Angat Dam na malapit ng masagad sa minimum operating level nito. Since the elevation of the Angat is 180.31 meters na ngayon as of 12 noon, we expect na magiging 180 meters ito bukas. At kapag naging 180 meters ang level ng tubig sa Angat, babawasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng Angat Dam para sa Metro Manila. Mula sa dating 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters na lang ito. Maapektuhan ito ang halos 600,000 customer ng Maynilad na makararanas ng 9 na oras na daily water interruption simula sa Miyerkules. Sa maagang abiso, mula 7 p.m. hanggang 4 a.m. ang water interruption sa mga piling mataas na lugar ng Quezon City, east of Metro Manila at ilang lugar sa Maynila. Ilalatag ng Maynilad sa mga susunod na araw ang pinal na listahan ng mga apektadong lugar. Ang National Irrigation Administration o NIA naghahanda na rin sa inaasahang kakulangan ng patubig para sa irigasyon.
Sabi ng Pag-asa, kung tatagal sa susunod na taon ang epekto ng El Nino, posibleng maging isa sa mga pinakamainit na taon sa kasaysayan ang taong 2024. Kausap po namin dito ang Department of Agriculture para hingan po namin sila ng high-value crops sa food na hindi po masyadong nangangailangan ng tubig. Kaya po ng mais, worst scenario is munggo, etc. Tapos may mga pinapabigay po tayong mga water pump and solar farms doon sa mga area affected. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaprobahan ng Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat ng 150,000 metric tons ng refined sugar o puting asukal. Yan ay para raw maibsan ang inaasahang kakulangan sa supply at madagdagan ang buffer stock ng asukal ng bansa. Sa Sugar Order No. 7, hindi dapat lalampas ng September 15, 2023 ang pagdating ng iaangkat na asukal ng mga otorisadong importer. Ngayong taon, ito ang pangalawang beses na pinahintulutan ang pag-i-import ng asukal. Kasunod ng Sugar Order No. 6 para sa pag-aangkat ng 440,000 metric tons ng asukal. Hindi lang pang merienda ang sitsirya o junk food. Ulam na rin ito ng mahihirap na Pilipino. Kaya ang planong dagdagan ng buwis na ipinapataw sa mga junk food, inalmahan ng isang senador. May report si Katrina Son. 7 taon ng janitor si Benji Fernandez sa isang palengke sa Quezon City. Kapag gipit at oras de peligro na, ulam niya, chichirya. Pantawid gutom dahil abot kaya. Unahin po muna yung chichirya, tapos sabay po kanin. Opo, ulam. Sa 20 pesos po makakabili ka na ng chichirya kahit ilang pirasong chichirya. Sa 40 pesos, kunti lang takal ng ulam, kaya ganun po nangyari. Tipid-tipid din si Andrea Joy Tatel dahil hindi pa nakakahanap ng trabaho sa Metro Manila. Chichirya rin ang inuulam niya. Tiis na lang po talaga. Wala naman po kasi akong choice kung yun talaga. At least makakain ako. At least importante sa akin may kanin. Basta makaraos lang, makatanggal gutom lang. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi pabor si Senator Raffy Tulfo na patawan ng buwis ng BIR ang junk food o chichirya sa susunod na taon. Yan ay pagkain ng mga mahirap, poorest of the poor. That's little luxury for them. And sometimes it's a necessity. Inuulam na yan. So bakit nilang pag-initan yan? Kung gusto nilang talaga makalikob ng karagdagang buwis, nandiyan naman yung mga food supplements, nandiyan naman yung mga cosmetics. Ang karaniwang chichirya na inuulam at ginagawang pantawid gutom, mabibili sa halagang 6 pesos pataas. Hindi na iluluto, halo lang sa mainit na kanin. Solve na! Kung may kaunting dagdag sa budget naman daw, payo ng isang nutritionist, mas makakabuti kung bibili ng gulay o prutas. Prutas natin, nalalapit din ito sa presyo ng isang chips ng chichirya. Ayan, halimbawa, isang bag ng chichirya, may 12 pesos nun. Ayan, makakabili ka na rin ng isang saging dito. At saka dun sa 20 pesos, makakabili ka rin ng itlog. So, meron ka ng saging, meron ka pang nilagang itlog, kahit gusto mo i-scramble to. Sa halagang 20 to 25 pesos, may mabibili ka ng masustansyang pagkain. Ang 1/4 na tawilis sa palengke ay mabibili sa halagang 25 pesos. 10 pesos naman ang talbos o dahon ng gulay. Ito nga raw yung mga tinatawag na sliced vegetables na meron ng pang-pakbet, meron ng pang-chop suey. Yung ganitong mga gulay raw, 50 pesos sa kada kilo. Pero pwede naman daw ang tingi. Halimbawa, 20 pesos lamang ang iyong pera, ganito karami. Yung gulay na pang-chop suey ang makukuha mo. Maaari rin naman daw may chichirya para pampalasa. Kung may gulay kayo, dapat onting chichirya lang. Ayan, kung baga ano lang siya, parang seasoning lang na chichirya para mas gusto nyo crunchy ng onti yung gulay. Yun nga lang, hindi raw maganda ang araw-arawin ito. Maraming sakit daw kasi ang maaaring magugat kung masusobrahan sa chichirya. Nauna nang sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na isusulong ng gobyerno ang bagong tax measure para sa junk food at sweetened beverages. Suportado rin ito ng DOH para raw masolusyonan ang problema ng obesity sa bansa. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaking ginhawa raw sa mga magsasaka ang bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Marcos. Buburahin kasi nito ang mga utang ng Agrarian Reform beneficiaries. Sa ilalim ng New Agrarian Reform Emancipation Act, mawawala na ang hindi nabayarang annual installments at interest
para sa mga lupa na kanilang sinasaka. Aabot yan sa halos 60 bilyong piso pag pinagsama-sama. Mahigit 610,000 na magsasaka ang makikinabang sa batas. Gobyerno na rin ang sasalo sa 206 million pesos na obligasyon ng higit 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Voluntary Land Transfer Program. Pagtitiyak ni Finance Secretary Benjamin Jokno, hindi maapektuhan ng loan condonation ang kita ng gobyerno. Namahagi na rin ang mga titulo ng lupa sa ilang mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform, hindi pwedeng basta ibenta ng mga benepisyaryo ang lupa sa loob ng 10 taon. Kapag nalaman ng DAR na ibinenta ang lupa, ay babawiin daw ito ng pamahalaan at ibibigay sa ibang beneficiary. Dalawang pulis ang inaresto matapos mangikil sa isang dayuhan kapalit ng pagbasura raw sa kinakaharap nitong kaso. Yan at iba pa sa spot report ni Oscar Oida. Ang dalawang inaresto ng PNP IMEG sa Cavite. Mga pulis pala na inireklamo ng robbery extortion. Nangikil umuna sila ng 200,000 pesos sa isang Egyptian national kapalit ng pagbabasura sa kinakaharap nitong kasong attempted rape. Wala pang pahayag ang dalawa. Na-recover sa kanila ang marked money at kanilang mga service firearm. Arestado naman sa Batangas ang isang pulis na nagbebenta umano ng government-issued firearms gaya ng M16 rifle na na-recover sa operasyon. Ibinibenta raw na suspect sa halagang 100,000 ang rifle, kasama na ang mga bala at ilang magazine. Wala siyang komento. Nakabulagta na ang delivery rider na ito na natagpo ang may tama ng bala sa ulo sa isang subdivision sa Naga City nang biglang masundan pa ng halos 2 oras ang barilan sa lugar. Biglang namaril ang isang residente matapos subukang tingnan ng mga pulis ang CCTV sa labas sa kanyang bahay. Patay ang residente na dati na palang may kaso ng indiscriminate firing at skandal. Pati ang pulis na kanyang nakabarilan nasawi. Hindi pa malinaw kung ang namaril na residente ang salarin sa pagkakabaril sa delivery rider na nasa kritikal na kalagayan. Tukoy na ng mga pulis ang 2 suspect na namukpok ng ulo at nanusok ng mata ng isang dentista sa Cebu. Positibo rin silang kinilala ng mga taong nasa loob ng klinik nang mangyari ang insidente. Maharap ang 2 sa kasong serious physical injuries. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May paggalaw sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi ni Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau sa Super Radio DZBB at GMA News Online. 30 hanggang 50 centavos ang tinatayang rollback sa kada litro ng gasolina. Posible naman ang 30 hanggang 50 centavos na dagdag presyo sa diesel at kerosene. Ang inaasahang rollback ay bunsod ng mga pulisiyang ipinatupad ng Central Bank ng mga malalaking bansa para mapigilan ang inflation. Ang dagdag presyo naman ay dahil sa pagbawas ng Saudi Arabia ng kanilang oil output ngayong buwan. 48 militia or Chinese fishing militia ang namataang nagkukumpulan sa Iroquois Reef. Nasa 240 kilometers ang layo ng bahura sa Palawan. Nasa timog na bahagi ito ng Reed o Recto Bank, ang bahurang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ng militar, nakita ang fishing boats na hindi naman nangingisda sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea noong June 30. Habang sa kalapit na Sabina o Escoda Shoal, nagpapatrolya naman ang Chinese Coast Guard at Chinese militia vessel. Naipasa na raw ng Westcom ang mga larawan sa AFP na pwedeng gawing basihan ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Noong nakaraang linggo, hinarangan at binuntutan naman ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid noon ng supply sa Ayungin Shoal. Git naman ng Chinese Foreign Ministry, ang PCG ang nanghimasok sa teritoryo ng China nang walaan nilang pahintulot. Tinawag naman na irresponsible ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang aksyon ng China.
Buwaya patay matapos hulihin ng mga mangingisda sa Batarasa, Palawan. Natakot daw ang mga mangingisda na baka atakihin sila ng saltwater crocodile kaya sinilong nila ito at dinala sa Pampang. Pero nang suriin ito ng Wildlife Traffic Monitoring Officers na kumpirma na patay na ito, inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng buwaya. Oras na mapatunayang sinadyang patayin ito, maaaring managot ang mga nasa likod ng pagpatay sa Wildlife Act. Baha na iniwang epekto ng masamang panahon, kalbaryo sa mga guro at mag-aaral ng isang paaralan sa Pikit, Cotabato. June 29, makikita lumusong sila sa hanggang baywang na baha para makapasok. Bahagya itong humupa nitong July 4. Ang problema, pahirap naman sa paglalakad nila ang makapal na putik. Ayon sa guro nag-upload ng video, nagtulong-tulong sila ng mga estudyante sa paglilinis sa kanilang classroom. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong gabi, makakasama natin ang ating tagapaghatid ng latest sa lagay ng panahon, ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor? Maraming salamat, Ato. Magandang gabi mga kapuso. Wala po nagbabadyang sama ng panahon ngayong weekend. Ayon po yan sa Pag-asa. Easterlies at Intertropical Convergence Zone yung ITCZ pa rin ang dominant weather systems na iiral dito sa ating bansa. At ito pong easterlies, ito yung hangin na magdudulot ng mainit at maalinsangang panahon dito po yan sa ating bansa, lalong-lalo na sa silangang bahagi po. Ito namang ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone dahil nga binubuo yan ng mga makakapal na kaulapan, magdudulot po talaga ito ng mga pag-ulan sa mga apektadong lugar. Check natin ngayon sa Metra Weather. Bukas po ng umaga, halos wala namang pag-ulan dito po yan sa malaking bahagi po ng Luzon. Pero pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na dito yan sa bahagi po ng Mindoro, ganun din sa Palawan, Bicol Region, pati na rin sa Ilocos Region at ganun din sa bahagi ng Calabarzon. Posibleng ganito rin po ang inaasahang lagay ng panahon pagsapit ng linggo ng hapon, pero bahagyang mababawasan ng mga pag-ulan dito yan sa Northern at sa Central Luzon. Sa Visayas at Mindanao naman, sa hapon din po mataas ang tsansa ng mga pag-ulan bukas. May mga heavy to intense rains sa ilang lugar, kaya naman po para sa mga kapuso natin dyan, magdoble ingat po sa posibilidad ng pagkakaroon ng mga pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Maaaring maulit pa yan pagsapit po ng linggo kung saan halos buong Mindanao na ang uulanin. Meron din mga pag-ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces at ganoon din dito sa bahagi naman ng Central Visayas. At dito naman sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng ulan sa ngayon. Pero syempre kung meron po kayong outdoor activity o meron po kayong mga lakad ngayong Sabado at Linggo, huwag pa rin kakalimutan ang pagbaon ng payong para po yan kung sakaling meron mga pag-ulan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Trending ang Speak Now Taylor's version na inilabas ngayong araw. Ginawa naman ng Pinoy Pop Culture Icon Award ang kapuso comedy genius na si Michael V. May report si Katati Bayan. Para kilalanin ang hindi matatawarang ambag sa Filipino pop culture sa larangan ng musika, telebisyon, pelikula at online. Kinilala sa Toycon PH ang kapuso comedy genius na si Michael V bilang Pinoy pop culture icon. It's something that I will cherish for a long time kasi ito yung ito yung personality ko and to be able to receive this award na parang embodiment ng pagkatao ko, parang napaka-special para sa akin. Isa sa mga nilibot ni Bitoy ang booth ng Voltas 5 Legacy. Tatagal hanggang linggo ang event kung saan tampok ang mahigit 1,000 laruan, collectibles at memorabilias. Lakas maka-throwback namang kantang nasa Speak Now, Taylor's version na inilabas ngayong araw. Kasama riyan ang hits na Mine, Back to December, Dear John at Enchanted. May 6 new songs from The Vault pang kasama. Sa socials ng pop star, sinabi niya mag-isa niyang isinulat ang album na inspired sa kanyang whims, fantasies, heartaches, dramas, and tragedies as a young woman.
Olivia Rodrigo becomes the first ever Filipino-American cover of Vogue USA. At ang istorya ng pagsisimula at pagtatagumpay ng singer-songwriter isinulat ng isa ring Pinoy author na si Gia Tolentino sa August issue ng magazine. Nag-open up si Olivia tungkol sa pagiging Gen Z pop star, pati na ang kanyang self-discoveries and new chapters in life. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga halaman at lupa ginagamit panlinis ng wastewater o nagamit ng tubig mula sa mga bahay at establishmento. Ang chemical-free filtration system na yan, likha ng mga engineer mula sa Technological Institute of the Philippines, Manila. Tunghayan sa report ni Katrina Son. Mga halaman, bato at lupa. Ilan lang ito sa ginamit ng grupo ng engineers mula sa Technological Institute of the Philippines, Manila sa kanilang water waste filtration system na tinawag nilang phytovortex remediation. Yung mga halaman po natin, and we combined it with a vortex system where pumapasok po dun yung tubig galing po na nalinis na po ng halaman. Layo ng proyekto na makatulong sa water waste filtration ng bansa na hindi gumagamit ng anumang kemikal. Marami pong mga sa merkado gumagamit ng chemical. Ang gawa po namin, pinapadaan po natin sa iba-ibang klase ng halaman at saka iba-ibang klase ng lupa para po malinis. Ang proyekto pong ito ay inspired sa ating kalikasan na natural na nakakapaglinis. Ang nabuong water waste filtration system o vortex na nasa Subic ngayon ay kayang mag-filter ng 5 cubic meters ng water waste kada araw. Water waste mula sa kabahayan, establishmento, ospital at hotel ang sinasala nito araw-araw. Itong tubig na to, pag dumaan sa lupa natin, may mga filter, nawawala yung mga pollutants. And then, gamit din yung mga ugat ng halaman. 3 stages ang dadaanan ng wastewater. Iba't ibang halaman at kombinasyon ng lupa ang ginagamit sa kada stage. At kapag naalis na ang phosphate, nitrate at ammonia, papakawalan na sa ilog o dagat ang tubig. Kapag hindi raw nalinis at diretsong ibinalik sa dagat o ilog ang water waste, nagiging sanhi ito ng algal bloom na nagdudulot ng red tide. Maaari rin itong maging sanhi ng pagbaba ng dissolved oxygen sa dagat o ilog na nagdudulot ng fish kill. Layunin din daw nila na mas maraming mga lugar pa sa Pilipinas ang gumamit itong phytovortex remediation. Nang sa gayon, mas maraming wastewater ang masala. So mahalagang ang mga benepisyo nito hindi lamang dahil sa mga malinis na tubig, ngunit malinis na environment. So walang sakit na halos pumunta sa katawan natin. So yan ang napakahalaga sa mga panahong ito. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Summer ang vibes ng collab song ng Jonas Brothers at Tomorrow by Together na Do It Like That. Pinainit naman ni Jungkook ng BTS ang social media sa concept photos ng upcoming solo single niya. May report si Katatibayan. 1 week bago ang highly anticipated release ng first solo digital single ng BTS member na si Jungkook, pero nag-uumapaw na ang emosyon ng ARMY sa first set of concept photos ng Seven na inilabas ng big hit music. Umani ng milyong-milyong likes ang pictures ni JK na naka-white shirt, leather pants, blazer and denim jeans. May bonus pang pasilip sa kanyang abs at full-sleeve tattoos. Inaabangan na rin ang pagpapakilig ng ultimate oppa na si Kim Boom sa Pinoy fans. Gaganapin ang 2023 Asia Fan Meeting Between You and Me sa Setyembre sa Manila at Cebu. Ilan sa mga pinagbidahan ni Kim Boom ang Boys Over Flowers na napanood sa Kapuso Network. Yan ang upbeat dance collab song ng American pop rock band na Jonas Brothers at Korean pop group na Tomorrow by Together na Do It Like That. Tinawag nila itong the summer song of 2023. Perfect din daw ito para sa mga mahilig mag-long drive. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umeksena ang isang graduating student sa Nabua, Camarines Sur. Sa kanya kasing graduation, may patribute siya sa inang certified Noranyan. Gustuhan yan sa report ni Bernadette Reyes.
father recognition ceremony na kasanayan na raw ni Nathaniel na gumawa ng pakulo. Kaya sa kanyang college graduation, may mga nag-abang na raw. And weeks before ng graduation namin, marami na sa akin nagtatanong kung ano yung gagawin kong mga pakulo sa graduation. At sa espesyal na araw pagtapos kuhanin ng diploma, agad niyang inilabas ang kanyang sorpresa. Tarpuli ng batikang aktres na si Nora Honor. Ang kulay ng damit ni Ate Guy, terno pa sa kanilang toga. Natawa rin ako sa mga, sabi ko, madami kasing kalukuhan din yan. Wala nga raw himala, pero At least graduate ako with honor. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. With honor. With Isang honor. Yes. Yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.